Mga kabayan, sa halip na matakot at umatras ang bansang Iran sa naging pahayag at ultimatum ni US President Donald Trump, lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa matapos sumagot ang Iran sa Amerika na tuluyan nilang isasara ang Strait of Hormuz na pangunahing pinagdadaanan ng mga barko na nagdadala at kumukuha ng mga produktong petrolyo sa iba't ibang panig ng mundo. You are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. Samantala, umani naman ang iba't ibang negatibong batiko sa social media ang naging pahayag ng Palasyo ng Malacanang na wala pa raw nagaganap na krisis sa mga produktong petrolyo sa bansa. Sa naging pahayag ni Jose Claire Castro, sapat pa naman daw ang supply ng mga petrolyo sa bansa hanggang April 15, 2026. Pero ayon sa ilang kongresista at mga tsuper maging sa mga motorista, dahil sa halos mahigit doble na ang itinaas ng presyo ng mga gasolina sa bansa, hindi pa ba sapat na krisis ito para sa ating mga kababayang motorista? Hindi ko matanggap yun. Wala pa tayo sa krisis. Ang taas na tinaas ng presyo ng langis, di ba? Pag nagpapakarga ka nga ng diesel, pataas ng pataas eh. So paano namang wala tayo sa krisis? Dapat ho, ang attitude ninyo ay crisis mode na, emergency mode. Ang maganda nyong gawin, isuspende nyo yung excise tax, yung value-added tax sa mga produktong petrolyo, i-address nyo yung issue ng sahod ng mga manggagawa. Walang problema sa ayuda, pero kung ang tugon ninyo sa problema ay puro ayuda lang, napakalaki ho ng problema natin. Mismong mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na ang nagsasabi, may krisis, may problema, dapat umaksyon na ang ating gobyerno. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. You are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. Walang paghupa kundi tila lalo pang lalala. Ito ang napipintong senaryo ng magpalitan ng banta ang Amerika at Iran nitong Sabado, March 21. Nagbigay ng 48 hours ng ultimatum si President Donald Trump na kung hindi bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz nang walang banta sa seguridad ng kanilang mga barko, pupulbusin ito ang mga power plants ng Iran. Ilang oras na lang ay matatapos na ang ibinigay na ultimatum ni Trump. Ang susunod na mangyayari ay inaabangan na ng buong mundo. Ngunit detalyado ang sagot ng Iran. Kung itutuloy ni Trump ang kanyang banta, tuluyan nilang isasara ang Strait of Hormuz hanggang makumpuni nila ang lahat ng sa kanila ay nasira ng digmaan. Bukod pa dyan, lahat ng lugar at pasilidad na konektado sa Amerika pupuntiryahin ng Iran. Power plant, desalination facility, internet at data centers. Maging mga kumpanyang pampinansyal ng Amerika sa gitnang silangan kasama sa target. Dahil anila ang mga ito ang nagpopondo ng operasyong pangmilitar ng Amerika. Dahil dito, naglabas ng abiso ang US government sa lahat nitong mga mamamayan sa buong mundo. Sa gitna nito, nanawagan si Iranian exiled Prince Reza Pahlavi kay Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ituloy ang pag-atake, ngunit hindi sa mga sibilyan sa Iran. Aniya, ang dapat gawin ng dalawang lider ay puntiryahin mismo ang liderato ng kasalukuyang rehimen, ang kanilang mga makinarya at mga gamit pampropaganda. Dagdag nito, hindi makapababagsak ang Ayatollah regime sa pamamagitan ng pagsira sa mga infrastruktura na ginagamit ng mga mamamayan. Payo nito sa mga lider ng US at Israel, mag-isip ng paraan na para sa mga mamamayan ng Iran para sila mismo ang magpabagsak sa mapang-api at marahas na lideratong namamayani sa kanilang bansa. Sa ngayon, patuloy ang mga pag-atake ng magkabilang panig at ang mga nadamay, nasawi at nasugatan ay hindi natiyak sa ngayon ang eksaktong bilang. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, USA. You are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. Walang paghupa kundi tila lalo pang lalala. Ito ang napipintong senaryo ng magpalitan ng banta ang Amerika at Iran nitong Sabado. Umani ng pagbatiko sa pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala pang oil crisis sa bansa. Ito ay dahil nananatilian niyang may supply ng langis sa bansa kahit mataas na ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin
na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Hamon ni Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando kay Undersecretary Castro, lumabas ng opisina nito para malaman ang tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Ang Malacanang na lang din anya ang hindi nakakaalam na may krisis na ng langis sa bansa. Ayan, Undersecretary Claire Castro, PBBM at kayo mga nandyan sa palasyo. Kayo na lang ho ang hindi naniniwala na may krisis na nararanasan ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Dagdag pa nito, dapat naka-emergency mode na ang Marcos Jr. administration at hindi panay ayuda ang solusyon. Dapat ho, ang attitude ninyo ay crisis mode na, emergency mode. Ang maganda nyong gawin, isuspende nyo yung excise tax, yung value-added tax sa mga produktong petrolyo, i-address nyo yung issue ng sahod ng mga manggagawa. Walang problema sa ayuda, pero kung ang tugon ninyo sa problema ay puro ayuda lang, napakalaki ho ng problema natin. Mismong mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na ang nagsasabi, may krisis, may problema, dapat umaksyon na ang ating gobyerno. Maging si Navotas City Representative Toby Chanco, nagtataka rin sa naging pahayag ng palasyo. Hindi ko matanggap yun. Wala pa tayo sa crisis. Ang taas na tinaas ng presyo ng langis, di ba? Pag nagpapakarga ka nga ng diesel, pataas ng pataas eh. So paano namang wala tayo sa crisis? Binatikos din ng Makabayan lawmakers ang tila anya ay pagsasantabi ng PBBM administration sa kinakaharap nating sitwasyon. Kinokondena nila ang kakulangan ng agarang pagkilos ng Malacanang. Dagdag pa ng mga ito, ang pagmamaliit sa krisis ay panghihikayat ng pagiging kampante, nagpapabagal sa aksyon at nagtutulak sa publiko na ituring na normal ang lumalalang kahirapan. Wala na rin anyang normal sa sitwasyon ngayon na araw-araw na pinabibigat ang buhay ng mga manggagawa, drivers, magsasaka, kabataan at mga mararalita. Gate naman ni Attorney Michael Henry Yusinko, isang Senior Research Fellow sa Ateneo School of Government, kung abala pa rin ang Marcos admin sa pagtukoy kung ano ba talaga ang krisis, nanganganib ang bansa na maiwan sa alanganin. Dapat anya ang naririnig ngayon ng publiko mula sa pamahalaan ay ang mga tiyak at konkretong hakbang kung papaano uusad. Sa kasalukuyan anya, tila walang malinaw na direksyon at paikot-ikot ang dating ng administrasyon. Inaabangan na lamang ng Malacanang ang itatransmit na enrolled bill ng naglalaman ng emergency powers ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pa sa lamesa ng Pangulo ang panukalang batas. Pero sa oras na ito ay makarating kay PBBM, agad niya itong pipirmahan. Ang update sa akin noong Sabado ay hinihintay po na maibigay sa Pangulo para mapirmahan. Sa akin pong huling pagkakaalam. Pero pag nandiyan na po yan, pipirmahan po agad ng Pangulo yan. At lahat ng maaaring gawin at hindi lalabag sa batas at hindi lalabag mismo doon sa batas na sinusulong ngayon patungkol sa emergency powers, gagawin po yan ng Pangulo. Nilinaw rin ng palasyo ang naging pahayag kamakailan ni Pangulong Marcos na hindi basta-basta magagamit ang emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax. Ayon kay Jose Castro, may mga sitwasyon na kailangang isaalang-alang bago gamitin ang naturang kapangyarihan. Iba po yung pipirma niya agad dahil gusto niya po itong batas na to at iba po yung maaaring hindi niya agad ma-implement. Dahil tandaan po natin, nasa batas, doon sa ginawa po na bill, na kailangan na yung price ay mag-reach ng $80 per barrel sa loob ng 30 days. So as of the time na binanggit nyo yan, wala pa po kasing 30 days. So at the time, mahirapan po siya talagang i-implement. Konsiderasyon rin anya ang estado ng pag-aangkat ng langis. At pag sinabi po kasi nating excise tax, ito naman po ay upon entry. So pag sinabi nating upon entry, wala po tayo, if ever, wala tayong maaangkat na langis, so hindi ma-exercise yung pag-reduce at pag-suspend ng excise tax. So ganun po yung ibig sabihin ng Pangulo.
Sa ngayon, ayon kay Senate President Vicente Sotto III, nilagdaan na niya ang enrolled bill para sa emergency powers at tinihintay na lamang ang pirma ni House Speaker Bogie D bago i-transmit ang bill sa palasyo para sa lagda ni Pangulong Marcos. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng Crisis Committee upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng langis at proteksyon ng mga mamimili sa gitna na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mandato ng Crisis Committee ay ang pagtiyak sa seguridad ng supply chain at pagpapanatili ng sapat na langis at pangunahing produkto. Hindi pa pinangalanan ng Malacanang kung sino-sino ang bubuo sa nasabing komite. Sa ngayon, inihintay pang maisapinal ang dokumento kaugnay ng Crisis Committee na inaasahan tututok sa epekto ng lumalalang digmaan. Of course, kapag po binigyan natin ng sinabi po nating Crisis Committee, ito po ay tututok. Lalo-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel at sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan.